Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hindi na po pwedeng humarap sa paglilitis dahil hindi na niya masyado naintindihan kung anong paratang laban sa kanya at hindi niya masyado maintindihan kung paano niya bibigyan instruction ang kanyang abogado, kinakailangan isuspende at kapag ito nga ay naging permanente, dapat ma-dismiss ang kaso. Isang kaso pa rin sa ICTY, Prosecutor versus Sese. Yan, sinasabi naman na dapat isuspinde kapag ang kalusugan ng ang akusado ay magiging sagabal para siya ay makasapi sa kanyang depensa. Ako po, awanin mga babayan. Tatay Digong, mukhang malabo na natin makikita rito sa Pilipinas. Nako, yun nga, naglabas na nga po ng desisyon itong ICC na si Tatay Digong ay talagang pasok po dun sa kanyang kaso, no, sa murder. O, taragis na yan. Alam nyo, biglang naglabas ng ganyan, hindi natin napapanood yung mga hearing doon, kung nag-hearing man din, no? Kasi hindi nata natuloy na at si Tatay Digong ay hindi niya na kayang pagtanggol yung kanyang sarili, kaya may naglabas ng ganyan na balita. So nakita nyo si Attorney Harry Roque, mga babayan, ay nagsalita na. So panoorin natin hanggang sa dulo kasi ang ganda nito, mga babayan. Papaliwanag ni Attorney Harry Roque kung bakit si Tatay Digong ay hindi na talaga hindi niya na mapagtanggol yung kanyang sarili. Yun nga po ay matanda na. So nag-alanganin na po si Attorney Kaufman na mag-hearing pa. Parang yun ang aking intindi, mga babayan, kasi si Tatay Digong daw po ay ulyanin na. Oo, at pag tinanong mo, iba-iba na rin yung sinasagot, baka malalo pang malaglag. Kaso itong nilabas ng ICC na si Tatay Digong ay tawag dito, ay yun nga, parang guilty yata na yan. Pero panoorin nyo hanggang sa dulo, mga babayan, ang ganda nito. May pag-asa pa kaya ito si Tatay Digong na makauwi pa, o talagang iuwi si Tatay Digong talaga na bangkay na? Kasi kung talagang hindi na siya mapapalaya, ay talagang doon siya mamamatay. Diyos ko, di ba? Yun ang pinakamasakit sa ating mga babayan. At dito sa video na ito, mga babayan, ipapaliwanag ni Attorney Harry Roque na kung si Pangulong Marcos Jr. po daw ang mag-aasikaso upang si Tatay Digong dito ay makauwi pa. Halimbawa ay mabigyan ng interim release po si Tatay Digong, mga babayan, at kung si BBM po ay gagawa ng aksyon, no, na para tanggapin si Tatay Digong, ay maaaring makauwi pa si Tatay Digong. Kaso nga po, hindi nga po tayo membro ng ICC. So biruin nyo, hindi tayo membro ng ICC, hinuli pa rin si Tatay Digong. Kita mo, kaululan talaga ng batas ng Pilipinas, no? Yun ang problema natin. Biruin mo, itong mga ICC na to, hindi na membro yung isang bansa, tinanggap pa rin nila si Tatay Digong. Halimbawa, kahit pinahuli, pinagidnap si Tatay Digong, no, ng administrasyong Marcos, no, kung itong ICC na to, kung hindi naman to mga baliwag, sasabihin dapat nila, ay hindi na kayo membro ng ICC Pilipinas, bahala na kayo dyan sa Tatay Digong nyo. Okay, Duterte, dahil hindi naman kayo membro, bakit papalitis nyo sa amin dito yan? Doon kayo magtaka, mga babayan. Di ba? Sira ulo itong mga hinayupak ng mga ICC na to. Tapos itong mga ICC na to, bakit ito pang ICC na to, itong bansa na to, ang naging international trial court, no? Hindi naman sila marunong mag-English, kailangan pa nila ng translator. Nako po. Dapat mayroong ICC, hindi hindi marunong mag-English. Kung hindi ba naman to mga baliw, to mga pinili-pili ang bansa na hindi marunong mag-English, kailangan pa ng translator. Paano maiintindihan niya ng mga bansa na makakapanood sa kanila? Pero mo, di ba, hindi kayo maaasar, mga kababayan? Magsasalita yung isang babae na kala mong hindi mo maintindihan ng itsura. Putang ina, ICC na yan. Gagawa kayo ng international court, hindi marunong mag-English, kailangan pang translator. My God. Saka ito, mga babae, ito napansin ko talaga, di ba?
tinanggap pa rin nila si Tatay Digong na alam naman nila na hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC. Kita mo kagaguhan, kademonyohan talaga, no? Grabe talaga. Ano ba nangyayari talaga sa bansa? Halip na si Tatay Digong, makikita pa natin ng buhay. Ito sa nilabas ng balita nito, sana, ewan ko kung napanood nyo o nakita nyo sa news, na si Tatay Digong ay nahatulan ng 3 counts. So, ibig sabihin niya, guilty siya. So, ang maaari na lang mangyari kay Tatay Digong is yung pinakahuli. So, panoorin nyo kay Atty. Harry Roque itong susunod na video. Meron pang pag-asa. Yun yung paliwanag ni Atty. Harry Roque kasi hindi naman tayo attorney. Panoorin na ito hanggang sa dulo mga babayan. At sana i-pray pa rin natin na si Tatay Digong ay makauwi pa rin kahit na ganoon na ang nangyari sa kanya. At nakakalungkot dahil na bigla na lang na nagkaroon ng ganyang balita hindi naman natin nakikita na naghihiring. Diyos ko. So ganito mga babayan kasi hindi naman ako attorney. Ako ay nag-reaction about dito sa video ng napanood ko. At syempre, ang pinakamaganda rito mapanood natin si Atty. Harry Roque para mapaliwanag din po sa inyo, mapaliwanag sa atin kung ano ang nangyari kay Tatay Digong talaga. O kung nagustuhan mo itong video na ito mga babayan, don't forget to like. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito kay Boy Sardinas, subscribe mo na. Wala namang bayad dyan. Click mo lang ng ganyan. O shoutout sa akin mga kumare dyan. Tara panoorin ito. Napakaganda nito mga babayan. Para mabigyan tayo ng linaw about kay Tatay Digong. Okay, let's go! Bakit ba nakansela ang confirmation of charges ni Tatay Digong at ang dahilan na sinabi ng hukuman ay inability to stand trial? At ano na ang mangyayari matapos itong kanselasyon nito? Well, unang-una po, no, ang sabi ng hukuman talaga, unable to stand trial. Dalawa po yung inability na yan. Yan ay physical o di naman kaya mental. Now, kung physical, ang sabi naman po ni Kitty Duterte ngayon, mukhang malakas ang tatay niya. So, hindi po yan physical. Pero pag sinabi namang mental, hindi naman po ibig sabihin yan na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong. Siya'y 80 anyos at alam naman natin na kapag 80 anyos ka na, medyo limot-limot ka na. No? At kapag ikaw ay limot-limot na, hindi mo talaga maintindihan kung ano yung mga paratang sa'yo at hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon na depensahan ang iyong sarili. So isipin na lang po natin, hindi po yan physical na kapansanan, hindi po yan mental na kapansanan, kung hindi talagang limitasyon dahil nga po sa edad ni Tatay Digong na 80. At sino ba naman ang 80 na hindi na nagiging limot-limot? Siyempre, yung pagiging limot-limot, nakaka-apekto rin yan dun sa kanyang pagkakaintindi ng mga paratang laban sa kanya at kung ano yung mga depensa na po pwede niyang gamitin, no? Para mapatunayan na hindi siya nagkakasala. Now, ang tanong, saan na tayo patungo matapos ito? Well, ang sabi po ng hukuman, hindi sila mag-i-schedule hanggang hindi maresolba yung mga iba pang mga pending na motions na nakabinbin at mukhang hindi sila makakapag tuloy ng pagbibista ng confirmation of charges kung talagang wala sa tamang kakayahan ang Tatay Digong na harapin ang mga paratang sa kanya. Nag-issue rin ng statement itong si Kaufman, ang lead counsel, at inulit niya sa pangatlong pagkakataon na ang dahilan kaya hindi nga siya po pwedeng humarap sa kanyang paglilitis ay totoo. Yan ay napatunayan na gamit ang siyensya at mga dalubhasa. So, pinasisinungalingan niya yung mga paratang ng mga biktima na umiiwas lang sa paglilitis si Tatay Digong at inulit niya na yung pagkakabalik ni Tatay Digong sa pamamagitan ng interim release ay nakasalalay sa kasunduan sa gobyerno ni Marcos. Now, pangatlong beses na po ito na sinabi ni Atty. Kaufman na talagang ang kalayaan ni Tatay Digong ay nakasalalay sa mga Marcoses. Alam niyo na naman po ang aking paninindigan dyan. Naniniwala po ako na unang-una ang problema ang gumawa ay ang mga Marcoses. So sa tingin ko po, hindi para bigyan ng solusyon ng mga Marcoses ang kapalaran ni Tatay Digong.
Talaga pong pinadala nila siya sa dahig dahil nais nilang matanggal ang malaking tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Isang bagay na kamuntik na nagawa ng kanyang ama na antala lamang dahil nga sa People Power One na ginagaya ngayon sa iba't ibang parte ng daigdig, ginaya sa Eastern Europe, ngayon ginagaya sa Indonesia at iba pang mga lugar. Pero ang tanong, talaga bang wala ng ibang solusyon para mapalaya si Tatay Digong? Well, unang-una po lilinawin ko. Bagamat galit na galit sa akin si Kaufman, naintindihan ko ang kanyang kalagayan ngayon. Limitado ang kanyang options. Bakit? Kasi po itong inability to stand trial, malabo po. Walang sinasabi ang ICC Rome Statute kung itong inability nito ay maging permanente. Ang remedyo kapag merong inability to stand trial, panandalian, hindi itutuloy ang paglilitis hanggang magkaroon na ng kapasidad ang akusado na depensahan ng kanyang sarili sa isang paglilitis. Paano kung permanente na yung inability to stand trial? Alam naman natin na kapag limot-limot, dahil nga sa katandaan, hindi na po maibabalik yan. Wala pong gamot dyan. So, paano nang mangyayari? Ito po talaga ang problema. Dahil sa Rome Statute mismo, walang nakasaad kung anong mangyayari kung permanente na yung inability to stand trial. Kaya nga po, siguro minabuti ni Kaufman na ang solusyon na lang talaga ay interim release. At ang mabuti naman pong balita dahil dito sa desisyon ng korte na unable to stand trial si Tatay Digong, 100% tingin ko mabibigyan na siya ng interim release. Ulitin ko po dahil nagkaroon na ng conclusion ng hukuman na unable to stand trial itong si Tatay Digong, 100% pwede siya mabigyan ng interim release. Ang tanong, saan? Siyempre, yan po ay sa isang lugar nakasapi pa rin ng ICC na merong obligasyon yung bansa na tatanggap sa kanya na tumupad sa mga kondisyones na sasabihin ng korte para sa interim release. Ibig sabihin po, under the ordinary course of events, hindi po pwede sa Pilipinas yan dahil hindi na nga tayo naging miyembro ng ICC mula pa nung panahon na bumitiw nga tayo sa panahon pa ni Tatay Digong. Ang pwede lang pong mangyari ay kung papayag talaga ang Marcos administration na tanggapin si Tatay Digong by way of interim release at kung papayag ang hukuman. Kasi nga po, wala nang basihan para makipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas ICC. Bagamat na lamang kung itutuloy talaga yung plano ni Marcos Jr. na sumapi muli at maging miyembro muli ng ICC. In which case, pwede talaga na magkaroon ng interim release. Pero talaga ba ang pagpayag na lang ng mga Marcoses ang tanging pag-asa para makauwi si Tatay Digong? Well, sa akin po, unang-una, wag naman po sana. Dahil sila nga ang gumawa ng problema, ayaw ko naman na sila rin ang magbibigay ng solusyon, bagamat yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Dahil ang kapatid niya napakulong, siya naman daw ang gagawa ng paraan para mapalaya si Tatay Digong. Sinabi ko na rin na siguro ang pagkakakilala ko kay Tatay Digong, kahit ang katumbas niyan ay kalayaan niya o pagbabalik sa Pilipinas, baka mahirap matanggap ni Tatay Digong yung paghingi ng pabor para magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses, yung kanyang pagkakabalik sa kanyang lupang sinilangan, lalong-lalo na sa Davao. So meron pa bang mga ibang pamamaraan para mapalaya si Tatay Digong? Samantalang, gaya ng aking sinabi, tahimik ang Rome Statute kung yung inability to stand trial ay maging permanente. Ang aking paninindigan, meron po. Totoo po, naghihimasok ako ngayon. Aminado ako naghihimasok. Pero paghihimasok ko naman po kasi ay dahil, number one, naniniwala po ako sa liderato ni Tatay Digong. Naging tapat ako maglingkod sa kanya at naniniwala po ako na kaya mahal na mahal si Tatay Digong ay hindi lang dahil siya sa kanyang personalidad, kung hindi pinakita niya ang isang liderato na nagbibigay solusyon sa problema ng taong bayan.
Ibig sabihin, itong aking mga mungkahi naman po ay dahil na rin sa aking pagmamahal, pagrerespeto, at pagnanais na mapalaya rin si Tatay Digong. Ako naman po ay nagsabi na, kung ako naman po ay nag-propose ng domestic legal remedy, hindi po yung paghihimasok doon sa ICC dahil ni minsan hindi ko talaga pinakailaman si Kaufman doon sa kanyang ICC. Ngayon lang po ako magbibigay ng mungkahi. At wag naman po sana masamain dahil na naging solusyon ni Kaufman ay talagang makipagkasundo sa mga Marcoses para tanggapin si Tatay Digong by way of interim release sa ICC. Pwede po yan, kaya nga lang po, hindi naman garantyado na papayag din ng hukuman, una. Pangalawa, bagamat sinasabi natin na baka limot-limot na si Tatay Digong, alam ko po kung siya ay hindi limot-limot pa at talagang maninindigan, hindi po siya papayag na magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses. So ano po ang aking solusyon? Well, nakasaad din po yan sa Rome Statute. No? Magsasalamin po ako. Now, nakasaad po kasi sa Rome Statute talaga na itong inability na humarap sa paglilitis ay dahilan para talagang matigil ang paglilitis. Okay? Now, ang tanong, paano nga kapag ang inability to stand trial ay permanente? Ibig ba sabihin yon forever na siyang nakakulong o di naman kaya forever siyang naka-interim release sa ibang bansa? Kasi po pwedeng mangyari po yan kay Tatay Digong, may interim release either sa France, sa Belgium, sa Netherlands o sa Japan, pero siyempre hindi yan ang gusto ni Tatay Digong. Gusto niya makauwi sa Pilipinas. Ang aking mungkahi, subukan lamang na ipadismiss na ang kaso. Ipadismiss na dahil nga walang kakayahan si Tatay Digong para tumayo at depensahan ng sarili niya sa isang paglilitis. Sinabi ko na nga kanina, walang ganyang provision sa Rome Statute. So saan natin iaangkulo yung ating motion para ma-dismiss na, no? Well, alam niyo kasi hindi gaya ng Batas Pilipinas na kapag wala na sa tamang pag-iisip ang isang akusado, pwede nang ma-dismiss ang kaso. Walang ganyang provision sa ICC Rome Statute. Ang pwede lang, masuspend. O di naman kaya, ma-archive. Pero patuloy pa rin ang kaso, hindi ma-dismiss at ang akusado either naka-interim release or nakakulong. In fact, sa Tribunal for Rwanda, meron pong isang tao na talagang wala na sa tamang pag-iisip dahil napakatanda na rin, nandun lang siya sa kulungan kasama ni Tatay Digong. Walang nangyayari sa kanya. Now, ang aking paninindigan, bagamat wala po talagang nakasulat na probisyon para ma-dismiss ang kaso kapag hindi nakakayanin ng akusado na humarap sa paglilitis, meron naman po mga probisyon na po pwedeng gawing anchor dun sa ating nais mangyari. Unang-una po, nandiyan na nga yung Article 63 na kinakailangan ang presensya ng akusado para nga ma-confront yung mga witnesses niya at yung Rule 135 ng Rome Statute na nagsasabi nga na kapag unable to stand trial, suspendido muna ang proceedings. Pero kapag sususpend mo ang proceedings at naging permanente instability, makatarungan ba yon? Sa tingin ko po, hindi. Kasi ang resulta po dyan ay pinaparusahan mo na yung akusado miski hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. Di ba po? At yan naman po ay lumalabag din sa karapatan pantao. Lalong-lalo na dun sa karapatan ng speedy trial at saka dun sa presumption of innocence na pareho pong nakasaad sa International Covenant on Civil and Political Rights at saka dun sa European Convention on Human Rights. So ano pong legal na argumentong gagamitin para mapadismiss? Makikita po yan sa isang probisyon ng Rome Statute na nagsasabi na mga desisyon ng hukuman ay dapat sang-ayon din sa karapatang pantao. Saan ba ho nakikita yung probisyon na yan? Well, nandito po yan sa susunod na slide. Nakasaad po yan sa Article 21.3 ng Rome Statute na ang pag-i-interpret ng provision ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao. Okay? Now,
Ibig sabihin yan, kapag ang incapacity po or yung inability to stand trial ay permanente, kinakailangan i-dismiss na ang kaso. Dahil kapag yan ay hinayaang tumuloy pa rin at mukha naman ang inability to stand trial ay permanente na, ibig sabihin, permanente na siyang naka-interim release or permanente na siyang nakakulong na parehong parusa. At meron din pong desisyon ang ICC mismo dito sa kaso ni Lubanga, no, na nagsasabi na kapag ang akusado ay talagang hindi na po pwede humarap sa paglilitis at ito'y itutuloy pa rin ng hukuman, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon ng abuse of process na tinatawag. Yun yung abuse of process doctrine. Ano ibig sabihin yan? Well, kapag papatuloy po yan at wala nang kakayahan talaga na humarap ang akusado, talaga magre-resulta po yan hindi lang sa paglabag ng karapatang pantao, kung hindi a grave injustice. At kaya nga po sinasabi na that is a grave abuse of process. Kasi yung proseso mismo ng paglilitis ay magre-resulta sa pag-abuso sa karapatang pantao. At saka meron din pong Article 53, ang Rome Statute, na nagsasabi na kapag hindi na posible ang isang fair trial dahil wala nang kakayahan humarap ang akusado sa paglilitis, kinakailangan justice demands that the interest of justice demands na kinakailangan i-dismiss na ang kaso. So anong sinasabi ko? Bagamat wala pong specific provision na nakasaad gaya sa batas ng Pilipinas na yung inability to stand trial, libot-limot na, ay hindi dahilan para permanenteng ma-dismiss ang kaso, meron naman pong sapat na provision sa Rome Statute mismo, 21.3, ang interpretasyon ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao, yung pagbabawal sa abuse of process, at saka yung provision na in the interest of justice ang magagamit para nga po ma-dismiss ng tuluyan ang kaso kapag naging permanente na yung inability to stand trial. Now, meron pa ba ho tayong po pwedeng masandalan ng mga argumento? Well, tignan po natin, no, sa susunod na slide. Marami na pong mga desisyon ang lumabas, hindi lang po sa ICC, kung hindi doon sa mga iba pang international tribunal. Dahil ang ICC, isa lang naman po yan sa international tribunal na nagpapataw ng parusa sa mga gagawa ng war crimes at crimes against humanity. Marami na pong desisyon ang War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia, tsaka War Crimes Tribunal for Rwanda. No? Now, ano po yung mga kaso na yan? Okay, sa ICTY. Okay, yung sa tribunal, meron pong prosecutor versus Trugar. Kapag ang akusado ay, yun na nga po, hindi na po pwedeng humarap sa paglilitis dahil hindi na niya masyado naintindihan kung anong paratang laban sa kanya at hindi niya masyado maintindihan kung paano niya bibigyan instruction ang kanyang abogado, kinakailangan isuspende at kapag ito nga ay naging permanente, dapat ma-dismiss ang kaso. Isang kaso pa rin sa ICTY, Prosecutor versus Sese. Yan, sinasabi naman na dapat isuspende kapag ang kalusugan ng akusado ay magiging sagabal para siya ay makasapi sa kanyang depensa. Tapos dito nga sa ICC mismo, itong si Prosecutor versus Lubanga, may talagang kapangyarihan ng hukuman na huwag ipatuloy ang mga proceedings kapag ang pagpapatuloy ng paglilitis ay makakasira sa integridad ng hukuman dahil yung paglilitis ay magreresulta sa unfairness or injustice. Isa pang kaso sa ICC din, Prosecutor versus Ruto. Ang abuse of process ay nangyayari kapag yung pagiging patas ng paglilitis ay madudungisan. At ang tanging remedyo para ito'y maiwasan ay ang pagtigil sa paglilitis. Ibig sabihin, ang aking paninindigan, kung ang inability to stand trial ng Tatay Digong ay permanente, ang permanent inability to stand trial ay dapat magresulta
sa unfair trial at dahil dito, ang tanging remedyo ay ang tuluyang pagdidismiss ng kaso. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.